Natalo na naman ang Converge Fiber XS, pang-apat na sunod na talo nila to at ngayon naman ay sa San Miguel Beermen. Natambakan itong Converge at marami nga nagsasabi na hindi na yung players ang problema dito kung hindi yung coaching style ni Delta Pineda. Ang tanong ngayon, magpapalit na nga ba ng coach itong Converge? Well, sa totoo lang mukhang kinakailangan na dahil nakikita natin yung nagiging problema dito. Obviously naman, hindi yung talent ang problema. Ang daming talented players ng Converge at sabi nga nila, hindi lang ito nagagamit ng mabuti. So naghahanap talaga ngayon ng Converge ng coach na makakatulong dito para sa kanila. Since mukhang walang balak daw itong si Delta Pineda na bumaba bilang head coach, baka pwedeng gawin ng Converge Fiber XS ay kumuha ng isang consultant na siyang magdidirihe o gagawa ng mga plays kapag time out. Katulad ng ginagawa sa Meralco na si Nenad Vucinic talaga ang naghahandle ng mga plays at ito namang sa Terra Firma si Jeff Napa. Maraming mga candidates na nababanggit, kabilang na dyan si Ariel Vanguardia, si Alex Compton, yung dating coach ng Alaska, si Chris Gavina at iba pa. Marami tuloy ang nagsasabi na baka po pwede rin na kumuha ng foreign consultant itong Converge. Kagaya ni Mark Dickel, yung dating naging head consultant ng TNT Tropa. Ang masasabi lang natin dito, kung sino man yung kukunin ng Converge, dapat sa lalo't madaling panahon ay gawin na nila. Dahil obvious naman na nangangailangan na ng pagbabago sa direksyon itong Converge Fiber XS. Dahil, sabi nga nila, itong Converge kapag natalo sila sa susunod nilang game kontra sa Terra Firma, medyo mahihirapan na silang makaabante sa playoffs dahil ang susunod naman nilang makakalaban ay yung wala pang talo na NLEX Road Warriors. So medyo mabigat yung nagiging schedule nitong Converge Fiber XS. Posible nga ba na suspendihin itong si Cliff Hodge dito sa conference na ito? Medyo naging mainit na itong sagutan ng Rain or Shine at ng Meralco Bolts. Dahil dito nga sa sinabi ni Coach Yengyao na sinadya daw ni Hodge yung hindi magandang bagsak ni Adrian Okung. Sa kasalukuyan kasi, sabi nating pag-aaralan pa ng PBA kung ano ang dapat gawin dito kay Cliff Hodge. Pinresenta ng Rain or Shine Elasto Painters kay PBA Commissioner Willie Marshall ang tinatawag nilang ebidensya ng mga past transgressions nito si Cliff Hodge. Yung mga physical plays na ginawa nito sa iba't ibang mga players, hindi lang dito kay Adrian Nocum na siyang nagdulot ng mga injuries. Kabilang na yung ginawa nitong yung very hard foul ni Cliff Hodge kay Xavier Lucero, yung tama dito kay Kit Jimenez na na-injure din, si Alex Cabagnot at yung iba pang mga players. Samantala naman, sumagot ito si Hodge at sinabi na yun ay part of the game lamang. So, abangan na lang natin kung ano magiging resulta nito, pero ang maliwanag dyan, itong si Coach Yengyao at ang Rain or Shine Elasto Painters hindi pababayaan at hindi bibitawan ang nabanggit na issue dahil sa tingin talaga nila ay nakakasama na itong si Hodge dito sa ibang mga players. Pero so far, no, hindi natin matitiyak kung ano pang desisyon dahil officially wala pang nilalabas na statement ang PBA tungkol dito sa sitwasyon ni Cliff Hodge. Kaya nga ngayon, aabangan ng marami kung ano magiging desisyon ni Commissioner Willie Marshall. Ang alam lang natin, formal lang nag-file ng complaint itong Rain or Shine at naghihingi sila ng stiffer penalty para dito kay Cliff Hodge. Pero nandito na yan sa PBA kung ano ang kanilang gagawin at kung sa tingin nila ito'y nararapat ba na gawin talaga nila. Pero sa kasalukuyan, mukhang ganyan nga ang binabalak daw nitong PBA na pag-aralang mabuti ang issue bago sila maglabas ng statement. Mukhang meron ng mga resident imports ang San Miguel Beermen at tapos na yung problema nila dito. Sa nilalaro ni George King, hindi na ako magtataka kung ito'y gawing resident import ng San Miguel dahil sa ganda ng kanyang pinapakita. Dito sa panalo nila kontra Converge, ang daming na-score nitong si George King at pinangunahan talaga itong SMB. 3 points inside-outside na gagawa nito. So sa ngayon, bukod dito kay George King, pwede maging resident import naman sa Commissioner's Cup itong si Benny Boatwright. Kung hindi available si Boatwright, pwede si George King ang import din nila sa Commissioner's Cup. So hindi naman to magiging, sabi natin yung mga araw at yung panahon na ang San Miguel ay namumroblema sa import, mukhang tapos na yan. Dahil mukhang nakita na talaga nila yung nababagay para dito sa kanilang lineup. At sa tingin ko, parang yan talaga ang pinaplano ngayon ng San Miguel Beermen na gawing resident import itong si George King. Sa ibang teams kasi ngayon,
alam natin na yan ang bentahin nila. Katulad ng Ginebra kay Justin Brownlee at dito naman sa TNT kay Ronde Hollis Jefferson. So maganda ito para dito kay Coach Leo Austria na nagbalik na kagabi para dito sa San Miguel Beermen. At siya na ang naging full-time coach at maganda na itulong nito para dito sa San Miguel at nanalo sila. So yung coming back game nito si Austria, maganda ang nilaro niya. Napansin din natin na medyo maraming nagbago doon sa rotation ng San Miguel. Binalik sa starting 5 ito si Chris Ross at naging backup ulit ito si Jerica Hanmisi. Kaya sa ngayon itong San Miguel Beermen sa tingin ko magiging isa na to dito sa mga top favorites sa PBA Governors Cup. So far wala pang mga balak daw na trades na gawin itong San Miguel. Dahil sa tingin nila ay mukhang magiging okay pa yung kanilang laro so far. Ang titignan lang natin dito yung iba pang gagawin ng San Miguel para doon sa iba pang mga players at kung meron pa silang ibang dapat kunin para maging mas maganda lineup nila. Posible nga bang gumawa ng trade ngayon itong Converge Fiber Xers? Yan ang tanong ng karamihan dahil nga dito sa sunod-sunod nila na mga talo. So far, hindi pa natin masasabi pero sa totoo lang marami kinakailangan pagbabago dito sa lineup ni Coach Delta Pineda. Pero hindi lang sila dahil ang isa pang team na posibleng gumawa daw ng moves ngayon ay ang Terra Firma Jeep o rather itong Titan Ultra. Ang Titan Ultra kasi isa pang team yan na nag-i-struggle ngayon at maraming mga balasahan na inaasahang mangyayari dyan para mapaganda yung takbo nito kanilang kampanya. Yung kanilang head coach, itong si Renzi Bahat, tinitignan niya ngayon kung sino yung mga players na pwedeng makuha dito pero so far, ang talagang hindi raw nila papakawalan na itong si Brian Sehonia. Amin ng Titan Ultra na itong si Sehonia ay gusto sanang kunin ng Magnolia, ng Blackwater Bossing, pati na rin nitong iba pang mga team sa PBA. Pero sinabi ng management na hindi raw nila ito pakakawalan. Yung sa Blackwater, in particular, in-offer daw nakapalit si Dalf Panopio. Pero hindi ito natuloy dahil gusto rin kunin ng Blackwater si Cade Flores. Ang magiging offer daw sana si Cade Flores at itong si Brian Sahonia kapalit ni Dalf Panopio at Abu Trater. Pero tumanggi yung management ng Titan Ultra. Itong Magnolia din daw nag-o-offer ng magaling na player na kapalit. Pati na of course itong Rain or Shine. Inamin niya ni Coach Yang Giao mismo na gusto sana nilang makoto si Sahonia kapalit ni Gian Mamuyak. Pero tumanggi itong management ng Titan Ultra. Kaya nga sa ngayon, isa yan doon sa mga bagay na pinag-aaralan daw ngayon itong mga teams. Dahil nakita na natin na mahusay na player to si Sahonia pero mukhang ang Titan Ultra hindi rin siya bibitawan. Pero may mga ibang players ang Titan Ultra na willing silang nabitawan at gumawa ng trade para maging mas malakas itong kanilang roster sa kasalukuyang PBA. Shoutout sa ating mga taga-subaybay na sila Edwin Carmona Jr., si Ireneo Salangsang, si Dexter Domer, si Anthony Alon, si Michael D., si Monde Guzman, binabati din natin si Jonel Lalagon, Joshua Giray, Espejo at Rosales family, si Monde Guzman, pati na rin si Katsakino Dukusin, Valyari Mascareñas at ang iba pa.